mao'y gantihan. Amen. So, ang ganti mga kaigsunan, magdepende diyan. Dili diyan sa starting point. Kaya doon ay mga, bisa na itong mga magwawali. Bago pa ganing graduate sa theology, bago pa ganing na-install bilang pastor, pinto pa kayo na siyang muwali. Absi kayo muwali. Pag-abot sa pagsuway, kamu na sa dito ba, dahil Bible na ko, daka sa ikaw sa dito wali. Kay na pag yung ko ato bangon gamay. So, usapan lang na kapag suway, ang magtotoo, mo usahay lang, di man kasagaran kay kining mga Amerikano po na ta. Mga puti-puti nga tagbuhok diyas pagwali. Mo usa matod pa nila. Dugasik na kay na. Sugot na nagkiniskisa yung kilay. Basta pagwali sa pulong sa Ginoo, wa na naikadlukan. Bisan pang atupang pa na si kamatayan. Muna nga nakarelate ko sa disulti sa ato ang sermon sa Coffee Friend o host pastor sa Burato sa Ginoo aning Lapita, si Pastor Eben, no? Si Agaw na ang kamatayon, bisan pa siya. Di madlok, yes. Isa ako di kumadlok sa kamatayon. Kaya mutuobog sa dili, mga igsoon. Sugot kong mamatay. Basta kay dugay pakayo, pero sugot kong mamatay. Pero dugay pakayo, may naman. Kaya akong pagwali sa pulong sa Ginoo, napaydaghan akong gikahinaman ng mga just like you, Coffee Friend. Ato silang imit sila, oy, kumusta mo dali? Ato kumusta? Nga, mahulog na dahil nagsuroy tanan. Uy, final na din akong suroy director. Final na din. Sugot na ko, anak. Lord, mission accomplished, sir. Ang akong Ginoo, nga iniusap na Ginoo, malipay na sa pagdawat kung ako nang itugyan ngadto niya ang akong espiritu. Kaya mingon si Kristo, nayo sa kateksto niya sa Biblia, nagayon, kay ikaw nagkakaon kanako nga init o bugnaw, unsa ko na sumpay ato, nga para pray. Which, ikasuka ko ikaw, di ba? Gasulat ang pulong sa Ginoo. Kay ikaw nagkakaon kanako nga init, bugnaw, which ikasuka ko ikaw. Mga igsoon, ang atong pagkamagwawali, dili ta nagwali, tungod kay daghang kaayong crowd. Panagapon dito sa amuang land reunion. Paglantaw na ko sa dito sa Pitan City, paglantaw na ko sa daghang kaayong crowd, sus murag akong kasing-kasing libukag yun. Pero ito kay espirituhanon nga pagbukad, kay kung bidikal kani nga pagbukad sa kasing-kasing bidikado gina. Enlargement of the heart ko kay ng isyo. Pero nibukad akong kasing-kasing sa pagkita nako. Ingon ako, taas na kahigayunan, nagwali ko sa gawas. Pero this is now my Jerusalem. Ako ning pamilya. O nag-iingon sa requirement sa eldership. Nga kinsa katong dili takos sa pagdumala sa iyang kaugalingon nga pamilya. My little family is my own family, but the large family is my clan, Sagario clan. So dito na po, lipay kayo kasing-kasing. Imagine mo na, bisan di ay sa pinaka-bright na mo, kay si Atty. Jess Sagario ay international lawyer o private judge dito sa Australia. Ning uli lang, para lang sa grand reunion. Ingon na, mula pag na-enlighten ko ng kaigsunan. Ako'y magwawali, pero ako'y nawalihan sa iyang witnessing. Ano siya? Kaya mga clan gathering dire, Sagario Hamoy, Sagario Mutya, Sagario Dagpin, Sagario Paruhinog, nga ngitabo all over the Misamis Occidental. I was the one behind that gathering. Kaya nga naman, naaman akong trabaho sa California o sa Australia, akong ipadala ang akong 10% sa Ginoo sa tanan nga income nako. Mao nang matingala mo, bisamang gikan ning nag-abot-abot nga blessing na kada sa Gario Clan. Wa may preparation pero baka manghihapon ng litson. So, praise the Lord, kay bisag dito din sa laing dapit, ditapok na agyapon lang. Ingon ko sa unahan sa akong pagwali, sa niagin ako mga pagwali, usahay mga kaigsunan.
presuming nila itong ako ah. Amen, amen. Usahay mga kaigsunan, bugat kaya akong kasing-kasing, sige kong wali. Nagumboy na sige no. Pero akong pamilya, ngayong gahi kayo gulo. Ngayong dili yung musunod. Akong mga parinti ba? What I mean? Praise the Lord, kay kahapon nilang gireveal ang kamaturan that even my family in dito na sa lain na country na aday gapon ipili ang Ginoo nga bahin. Abi na po ako na bahin sa Ginoo katong pila ka maihap sa kamot nga nagwali sa pulong sa Ginoo nga mga sagaryo kauban ako ipili na Australia gipadala pa dai gapon diri alang sa bulaton sa Ginoo. Ingon din siya pagkahuman. Praise the Lord! Kaya naaday po ko usa ka ig-agaw, usa ka paryente. Ako naman yung pag-umangkon kay siya murag taas-taas ng iran nako. Mga 20 ka tuloy siguro yan, panligod ng labaw kay karong Webis po mo, magtikwinta pa man ko, kalias Ginoo. No? Ito God be the glory. Siya more than 70 na. Pero maghapon kay dito man sa Australia ga puyo. So muna mga kaigsunan na ang pinapagwalo sa pulong sa Ginoo dili magdepende 1, 2, 3, 4 mga ihapatan sa kamot pero ang mga anghel kauban nato kay ang requirements ni Ginoo matod pa ganina ni Pastora Inday Bilet sa iyang pagsabot 2 or 3 na nagakatigom sa ngalan ni Ginoong Hesus anaa siya sa kaliwala and amen to that silo na natong mga Kristiyano. Amen, Lord! Nagatuwa ko na bugos sa akong kasing-kasing na tinuod ang inyong pulong. Kaya ang tao mamulong mga kaigsunan na sayop apan ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, dili o dili ginasang sayop. Na naman, usa ka na ka pagtulunan, usa ka kasulatan, na dili basta-basta. Gisulat uban sa lamdag sa Dios. Tiyaw na? Ang nagsulat niya na they were only possessed by the Holy Spirit during that time to meet up that message. They put in writings. Pero dili ilang kaugalingon na kabubuton kung dili ang kabubuton sa Dios. Kay matod pa sa kasulatan lagi gisulat sini uban sa lamdag sa Espiritu. Wala kay laing makita nga libro. Ang kanina bang libro sa kalibutan, kanina mga encyclopedia, maabot ng 24,000. Nakabati ba mo na Biblia nga 24,000? Supposedly mga kaigsunan, ang Biblia unta, ang aning market value, maabot ang tagtag 30,000 because this is more than an encyclopedia. Kay kinisya perfect, kinisya complete. Mag-iskot ka og kanang science na adiri. Kani si propeta, kita may science sa Biblia. Si propeta Zacarias. Kani Zacarias, kay siya magitahasan sa Ginoo to name the stars to what the science called a constellation pattern. Yan ang gitanaw ni Zacarias o ni propeta Isaias. So lamig din na nais, no? Ako ang pangalan kay Honorato, butang ako nag-kiss. Dili pwede. So, naay pinili nga tao ang Ginoo sa tanan. Mag-ingon tao tambal, medicine, aperting daghana, Old and New Testament. Naa. Kinsa may mga doktor sa Old Testament, mga kaigsunan. Kadto sa New Testament si Lucas, ulunang doktor nga nakabig, no? Siya mananambal physical, di mo mananambal usab spiritual, dipili sa Dios. Pero matod pa sa kasulatan sa Oseas kapitulo 2 bersikulo 8, nag-ingon dito nga kay ang Espiritu sa Dios kanunay mang makig-apin sa tawo. Diha sa atong dugo pinaagi sa manghihilot paghaadi sa unang panahon. The therapist kanang manghihilot mao nay ilang healing process sa una.
Mao bitaw sa unang kapanahunan akong daklitan kay niya naman yun eh. Ang kaalam, yatag naman sa Ginoo. Silyuhan ining kamutagon. Punta pa ba? Pinahap na ta. Nga kaya bitaw sa unang kapanahunan nga kamatikon mo ang atong mga katigulangan, mga edad-edad naman ta karon. Ang atong mga katigulangan, wala kailangan ng mga bagong sakit. Unsa may mga high-tech na sakit karon? Leukemia. Uy, saan na sakit ah? Unsa may bagong sakit? Ang mga myeloma. Bago na mga sakit. Unsa pa yun? Na ay mga respiratory problem. Gitawag na siya sepsis syndrome. Hala? Ang sepsis syndrome gitawag na siya pre-existent disease. Whether we like it or not, inikabot sa atong edad na tingnan natag senior citizen na ta. Mandawas na sa kita, mga pre-existent disease. Magtapot na gaya na, magtapot na tanan, usab ang iyang pangalan, mahimong complicated, maunay, sepsis syndrome sa itong mga medical science. No? Magtako na siya. Ahon sa man yung sakit. Pwede ka ng high blood ko, adik ka high blood, ay salamat di ko high blood. Unsa ka? Kanag, diabetic ko, adik ka diabetic. Kaya nga, unsa kaya akong sakit nga, dili may hatag, ay, maudi ay, complicated yan. Dili sa high blood, dili po siya taas of sugar, dili po siya kanang diabetic at sugar, dili po siya kanang taas o kanang acid, uric acid, o kanang hyperacidity, doro may acid sa lawas. Hyperacidity o uric acid. Pero ang iyang sakit giusab sa doktor himong complicated. So, naay mga doktor, when you study the Bible, naay daghang doktor ani Biblia. No? So, supposedly, nagingon ako nga dali ha, dako paunta ni og value diha sa encyclopedia. Nga tag 24,000, tag 22,000, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, the New Book of Knowledge, no, paganin New Book of Knowledge, but this Bible is the complete book of knowledge. Amen to that. Atong sinuwan, amen. Ang Biblia is the complete book of knowledge. Dili lang specified na New Book of Knowledge is the complete book of knowledge because this is a complete revelation of God's pattern on earth. Mangita ka kung sa imo usa kay mayon akong himuon. Usahin ka instances, usa ka graduate sa PhD. Usa na PhD gani? Doctor of Philosophy. Onya ang yan ng PhD BB. Ano ba siya? Ang yang title, yung graduate ka ni ka PhD, ang title yun ay PhD BB. B period B. Doctor of Philosophy, onya Doctor of Divinity. Oh, grabe na no? Pero, usa ka magwawa ni graduate sa PhD BB, usa kaya kung himuon no? Usa ka aspecto sa kinabuhi, dili niya ma-realize. When God said this is the complete revelation, o niya ni graduate ka didi, wa ka mauwaw sa imuhang titulo, didi makaka, basig double demon ahan, na dili ni mo ma-realize, mga kaisunan. Simple ra kayo ang pulong sa Ginoo. Pero, praise the Lord, mangita ko diri bago na Bible. Walay bago diha. Mga bago na Bible. Walay bago diha. Okay, ako nang gipail kay ako pangutana sa mga kauban akong magwabalik. I have 3 Bible here. Asa man ang pinakabako sa ila? Una, ikaduha, ikatulo. O ako nga ikaupat. Ako'y bago kay bago na kung niabot igan Cebu. Amen. So, now, do you realize? So, an individual Christian, thank you, son. So, an individual Christians at home, we should now realize and ask this question.
Ari gyapon sa tong kaugalingon ato gyapon ipangutana. Mga kaigsunan. Napa ba koy 500 dire? Murag napay. Napay sobra sa pa. Okay. 500 pesos. Sa makahatag o correct answer. What is the difference in between a clean Christian and a dirty Christian? I have many Bible here. Naay bagong tugon nga kasagutan o naay New Testament ra. Naapoy kompleto. Oh, sige. What is the difference in between a clean Christian versus a dirty Christian? 500 pesos. Kasi sa iyo, ano ko niya agaw kaya ron? Tibok na dya. O, tibok mo niya. Ang mga alagad niya yung tinuong, yung musultil niya. Dili na tinuong. Sabi na ko, kiyaw na to. Oh, 500 pesos. Sola na ay. Oh. Gay, ma'am. Paling lagi sa pastor kaya nakinaninan siya, ka 500 yung kanya ron. O, tinuong doy. Asa mo to? Ang akong kwarta. Pwede kurog-kurog, tago siya mayo. Pag ino na ko, yatag ako dito sa tubag. Hindi ko mag... Oh, lagi. O, sige, sige. 500 pesos. Walay balik. Wala pa rin kayo. O, sa tubag, wala na. Gawas, 500. Tagat. Kita ko, natagat. Pagkatubag, 500. Okay, what is the difference in between a clean Christian versus a dirty Christian? Difference? Kuan. Theological aspect. When we say theological, use your own your tools. Your knowledge is your tools and everything, yes. Theological. Para ba nang moingon question sa una? Bubawas ko nang ko kay nakatubag ko naka 5,000 ko ani nga question ha. Di na ko isulti kay next pod nga akong makasulti diri. Mo po na akong isulti ako na ko ni premium. Okay. Ang question na mo dito sa pagtuon na mo ani double demon double doctor definitive ay what is the sound for 5,000? What is the sound of one hand clap? One hand clap. What is the sound of one hand clap? 5,000. Pitigid na mong kuha na. O yan, natisting ko doon. Tingalaman ko nga, pagtubag na ko, nilokso ang katubag, 5,000. Sakto akong tubag. Bullseye. Okay. Sento ba gato eh? Sunod naman po na ako na ipamutan na ako namin mga kaisenyo. What is the difference in between a clean Christian versus a dirty Christian? Last chance. Tama? Tubag. Sayang kayo 500. Narabay tayo ka 500 si agaw Pastor Eben. Si Juan pa rin niya. Mudawat na akong 500. Hindi sa mga dawat. Siya ni bahala ito mga. Yan ko tubag, 500. Oh. Wala balik na noon. Ha? Dili ako rin. Di balik kaya anong maka-screen ako ba? Pinili na matubag. Oh, maka-screen ako. Ha? Addictive. Use your own. Theological gani. You can use your own tools. First, your knowledge is your tools. Second, if you have the preference, much better because it can prove everything. Repeat din. Oh, pero, Repeat the question. okay, what is the difference in between a clean Christian versus a dirty Christian? Unsay kalainan sa limpyo, hinlo nga Kristohanon ngadto sa hugaw nga Kristohanon. Ang magdamag na premium 500 pesos. Ang nagabating sa gawas, pwede rin hapon. Basta kayo rin ko dato pagkatapos. Pinuhan hapon na siya makatubag. Ang naklainan sa Hindu o Dilin. Hinlo nga Kristohanon o ang hugaw nga Kristohanon. Oh, pero kinahanglan, convincing ha, mag-convince ang tanan. Kaya kung dili mo yes mo tanan kasi meron ko yung 500 ha. Kubinsin mo. Ano? Kubinsin. Oh, ayaw po pangapan niya diha pastor kay bahin-bahino ni tagaan niya nimong komisyon. Ay, kita na yung komisyon kaya overpowered. Okay. Walang chance, tininood niya ito mo. Bisag kumidya ang pangutana, tininood ito niyo. Amen. Ang kainan sa to, Lempyo nga Kristohanon, gikan sa Bugaw. hugaw nga Kristohanon, besos hugaw nga Kristohanon. Pero porta Kristohanon ha? Puro Kristohanon. Oh, Kuan. Ang tinuod ng Kristohanon, limpyo, nagasimba o nagkinamoy balaan at tubangan sa Ginoo. Dayon ang
Kristohanon nga hugaw, sikreto na kinabuhi o kautan o dili balaan ang iyang pagkinabuhi. Okay, to prove your answer, nasayod ka ba sa kasing-kasing niya itong nagsisimba na imong ikakita ini kadomingo na? Ang Diyos, Isura po lang ng mulaw sa silog at doon itong ang Diyos, pagkakita. Siguro ko yatag. Dua ang gusto ko yatag. Mateo 5:8. Okay, the pure in heart will see God. Ayun, ikadua, unong pindo, please, 1:1, please. Yes. Ilan yung mga anak sa Diyos, mga nagsiyawa? Isakop na kunin ka na kulbaan ko sa sunod ni Pastor Edwin. Ating isakop. Ilan yung mga anak sa Diyos, mga nagsiyawa? Oh. Kung saan na pagila, kaya ba man akong question? Hindi mo naman i-repeat akong question. What is the differentiation? O saan ito pagila sa anak sa Diyos, anak sa lawa, ayawa? Katong nahigog ba siya? Pero ang akong pangutana, puros man ni anak sa Diyos, a clean Christian, an dirty Christian. Dili man a clean Christian, an dirty friend, kaning limon.